Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito sa mga taga-Lower Barangay, taga San Bartolome, taga San Pablo, at mga karatig ng mga lugar. Magandang gabi sa inyo sa Barangay San Antonio. Una sa lahat ay nais kong bumati sa inyong leader sa Barangay San Antonio, ang inyong kapitan, Paul Casale. Paul. Kasama ang kanyang mga kagawad, Kagawad Ray Cirujano, Kagawad Tess Castillo, Kagawad Joy Kibano, Kagawad Joe Santos, Kagawad Jerome Diasis, at Kagawad Mel Basco. Wala akong naiwan, Paul, no? Magandang gabi sa lahat. At andito din yung mga SK sa pamumuna ni Chairman Angel Sibal. Nagsayaw kanina. Magandang gabi po. Ako po ang inyong kaibigan dito sa inyong lugar na madalas niyong makasama dyan sa simbahan, sa mga iba-ibang mga lugar dito sa paligid, dito sa Barangay San Antonio na malapit lamang sa aking barangay, BF. Ako po ang inyong hinalal sa pamamagitan ng malaking landslide noong 1992. Nanalo ng malaking landslide. At ang isa sa pinamalaking landslide dito po sa Barangay San Antonio. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik sa akin. Salamat po. Binalik nyo noong 1995, noong 1998, binalik din noong 2004, at noong 2007, puro landslide ang panalo ni Roy Lugoles dito po sa Barangay San Antonio. Matagal nyo nang kakilala, matagal ko na rin kayo kakilala. Pero gusto kong gamitin ang pagkakataon na ito para lalo magpakilala sa inyo, para lalo nyong maunawaan yung aking programa sa gobyerno, yung tinatawag kong RG, Responsableng Gobyerno, para makita nyo bakit mga kalye, bakit mga eskwelahan, bakit yung iba-ibang mga proyekto. Makikita nyo saan ako nagmula, anong naging karanasan ko sa buhay. Si Roy Lugoles po, katulad ng marami sa inyo dito, galing sa ibang probinsya. Ako, galing sa isang probinsyang maliit, mahirap, Romblon. Ito ang litrato ko. Nung kami nasa Romblon, yan yung bahay namin, gawa sa kawayan. Yung mga magulang ko, parehong public school teachers doon. Kaya bata pa po ako, tinuruan ako ng nanay at tatay ko ng magandang asal. Yung pong tinatawag na good manners and right conduct. Alam na mga bata yan. Sabi ng nanay at tatay ko, Roylo, maging malumanay ka. Pagkilos mo, kailangan hindi malaswa. Yung salita mo, kailangan magalang. Huwag kang gagawa ng bagay na malaswa. Huwag kang magsasalita ng malaswa. Tama ba yung mga nanay at tatay ko? Tama. Kaya mga kasama, kung meron pong politiko na pupunta rito, na kung kumilos ay malaswa, kung magsalita ay malaswa, tatalangkilikin nyo ba? Hindi. Tama yan. Kasi lalo na, mahirap na makatularan ng mga bata. Lumipat kami ng Quezon City, nagsapalaran at tumira sa isang low-cost government housing project, Project 3. Ayan, yung bahay namin sa Project 3. Kalahati lang yan, yung bahay namin, duplex kasi. Tingnan nyo yung bahay namin. Nung kami dumating dyan, walang ilaw, walang tubig. Yung kalye, lupa. Naranasan namin yung buhay na yan. Ito yung bakuran namin. Tingnan nyo yung bakuran namin. Ayan yung sampayan, yung mga gibagibang bakod, yung lutuan sa labas. Ako yung isang nakalitrato dyan, yung nakahubad. Nagbo-boxing, bata pa. Ito naman yung litrato ko, mga 10 taon na kami nakatira sa Project 3. Pinapakita ko sa inyo ito para makita nyo, yung kali namin, 10 taon na kami ron, lupa pa rin. Kaya naranasan ng inyong lingkod kung paano tumira sa isang lugar na lupa ang kalye. Pag umulan, maputik. Pag umaraw, maalikabok. Nag-aral sa public school, katulad ng karamihan sa inyo dito. Yan yung public school namin. Tingnan nyo, yung building, napakasimple. Yung mga bata dito, class picture ito, iba dyan nakasinelas, ang iba nakapaalang. Sa high school, public school pa rin. Katulad din ng marami sa inyo. Ito yung building namin, gawa sa kahoy. Pinalad po ako, nakatungtong sa UP, tinanggap sa UP. University of the Philippines, at doon nakipagkompetensya sa mga graduate ng mga sikat na mga eskwelahan, UP, Ateneo, Lasal, San Beda, Sensco, Assumption.
pinalad na mapili sa UP debating team, naging debater. Kaya doon ko natutuhan kung paano makipagdebate na ngayon ay nagagamit ko sa aking pagdidebate sa Kamara de Representantes bilang congressman. Lumipat sa PMA, Philippine Military Academy, naging kadete. Ayan ang litrato ko na ako'y kadete. Pero hindi ako nagtagal dyan. Pagkaraan ng 2 buwan, napili ako ng gobyerno para ipadala sa Amerika para mag-aral sa isa sa pinakasikat at pinakabantog na akademya sa Amerika, lalo na sa larangan ng engineering at mathematics. Ito po yung United States Naval Academy sa Annapolis. Ayan, tingnan nyo yung lugar na yan. Hindi ko, alam nyo, hindi ako makapaniwala noong nandun ako na makakatungtong ako sa isang eskwelahan na napakaganda. Yung mga buildings para mga palasyo. Kaganda, yan ang dormitorio namin. Diyan kami natutulog, parang palasyo sa Europe. Yung mga sunod na building, dito kami kumakain. Ayan, yung mess hall namin. Ito naman yung chapel namin, parang cathedral. Chapel ang tawag. At sa loob, napakaganda. Ito ang academic buildings namin, diyan kami nagkaklase. Ito pa yung mga ibang building. Yan yung view galing sa dagat. Yan yung parada ng mga midshipmen, mga kadete. Nag-i-sport kami. Parada ulit. At ito yung dress parade. Yan yung naka-uniforme kami ng napakaganda talaga. Dinadayo ito ng libo-libong mga turista. Graduation picture. Nung graduate kami. Noong ako'y nandun, bagamat isang dayuhan, napili na maging company commander sa Brigade of Midshipmen. At habang nandun, nag-training din ako sa Army, US Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia. Natutong lumundag sa aeroplano, paratrooper, aeroplano at helicopter. Habang nandun, ang napili kong sport, hindi po basketball, kundi basagan ng mukha, boxing. Ayan, tingnan niyo yung litrato ko. Ako'y nag-boxing doon ng 4 na taon. 4 na taon na nakipagbasagan ng mukha sa mga Amerikano. Lahat ng klaseng Amerikano. Puti, itim, dilaw, kayumanggi. Sa loob ng 4 na taon, pinalad po si Roy Lugoles ni minsan hindi natalo, naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon ang inyong lingkod habang nandun. Ito naman yung litrato ko, papakita ko sa inyo, nung nakalabang ko ang isang itim na boksingero, si Charlie Bolden. Pinapakita ko ito sapagkat si Charlie Bolden ngayon ay sikat na. Ito po, siya ay naging astronaut, naging Major General sa Marines, nakarating ng kalawakan, at gayon, siya na ang administrator ng National Aeronautics and Space Administration, NASA. Ka-appoint na sa kanya. Isipin nyo, itong taong ito, napakalaking tao ngayon sa Amerika, hindi niya makakalimutan ng isang Pilipino na si Roy Lugoles. Sapagkat nung maglaban sila, tinalo ng Pilipino itong si Charlie Bolden na isang Amerikano. Marami nagtatanong, Congressman,